Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani na hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group of the Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway. Ngayon po ay Tuesday, July 15, 2025 at ginugunita po natin ang kapistahan ni San Buenaventura, Obispo at Pantas ng Simbahan. Bilang mga sundalo, marunong tayong sumunod sa utos, magtiis ng hirap, at magsakripisyo para sa bayan. Ngunit, ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa katahimikan, kumikilos ang Diyos. At kapag siya ay nagsalita, kailangan nating tumugon. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodus, isinilang si Moises sa gitna ng panganib. Ipinag-utos ni Paraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki ng mga Israelita. Ngunit may isang inang nagtiwala sa Diyos. Inilagay si Moises sa isang basket at pinaanod sa ilog. Tahimik, ngunit puno ng pananampalataya. Hindi alam ng ina na ang batang ito pala ang maging kasangkapan ng Diyos para sa kalayaan ng bayan. Kahit noong si Moises ay nagtago sa Midian dahil sa kanyang pagkakamali, kumikilos pa rin ang Diyos sa kanyang buhay. Ganoon din tayo. Marami sa atin ang may dalang tahimik na laban. Pagod, takot, alalahanin, lungkot na hindi masabi. Sa assignment, sa pamilya, sa personal na krisis, parang walang sagot ang langit. Ngunit lagi po nating tandaan, ang katahimikan ay hindi kawalan ng Diyos. Kumikilos ang Diyos kahit hindi natin nararamdaman. Sa ating ebanghelyo naman, sinita ni Jesus ang mga bayan ng Corazin, Bethsaida at Capernaum. Doon siya nagmimilagro, nagtuturo, nagpapagaling. Ngunit hindi nagbago ang mga tao. Nasanay sila sa presensya ng Diyos. Ngunit naging manhid. Minsan tayo rin ganito. Nasa misa, nagro-rosaryo, may crucifix sa dogtag, ngunit ang puso hindi nagbabago. Huwag nating sayangin ang pagkakataong tinatawag tayo ng Diyos. Kapag may ipinagkaloob siyang biyaya, pagpapatawad, paghilom, pag-asa. Huwag nating ipagpaliban ang ating tugon. Hindi laging bukas ang pintuan. Tumugon tayo habang may liwanag pa. Ginugunita rin natin sa araw na ito ang kapistahan ni San Buenaventura, isang pantas, guro ng simbahan, at mapagpakumbabang Fransiskano. Gamit ang kanyang talino, puso, at pananampalataya, naging ilaw siya ng simbahan. Ang kanyang buhay ay paalala na ang karunungan ay hindi lang galing sa utak, kundi sa pusong handang maglingkod sa Diyos. Sabi nga niya, kapag si Kristo lang ang natutunan mo, sapat na yan. Ngunit kung lahat ng bagay ay alam mo, ngunit hindi mo kilala si Kristo, wala ring saysay. Kaya tandaan natin, ang tahimik mong sakripisyo ay mahalaga sa Diyos. Hindi niya nakalimutan ang bawat pawis, luha o dasal mo. Huwag kang manlalamig. Kapag tinatawag ka ng Diyos sa pagdarasal, pagbabalik loob o pagbabago, tumugon agad. Gamitin mo ang talino, ranggo at puso mo para maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Kaya hindi lang sa gira tayo tinatawag na maging handa, kundi sa ating pananampalataya. Kapag ang Diyos ay kumikilos ng tahimik, maging matalas tayo sa pakikinig. Kapag siya ay tumatawag ng malinaw, tumugon tayo ng buong tapang. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng katahimikan, turuan mo kaming magtiwala. Kapag tumatawag ka, bigyan mo kami ng tapang na tumugon.
tulungan mo kaming maging tapat sa aming misyon, sa aming pamilya, at higit sa lahat, sa iyo. Sa tulong ni San Buenaventura, naway ialay namin ang aming isip, puso, at serbisyo para sa iyo. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.